Hello, welcome to my channel. Welcome to my vlog. Yung friend ko magre-renew ng contract, so ituturo ko sa kanya step by step paano mag-renew ng visa same employer. So narito, first step, hindi ko na patatagalin to dahil tandaan mo dahil ha. First step, pumunta ka ng immigration, kumuha ka nito, kopya. Pwede rin dalawa ang kukunin mo. Bibigyan ka naman ng dalawa. Lalaglag na yung sulat ng immigration. Ayan. Tapos, doon sa third floor, no, sa DH section. Third floor siya. Oo. Doon sa information, no. Tapos, basta yun, first step yun. Tapos, fill upan nyo to. Fill upan. Apat ba yan? Bali, apat na kopya po ito. Bilisan natin kasi maiinip yung mga viewers. Pagkatapos, mayroong dalawang papel na fill upan ninyo ng amo mo. Yung isa para sa employer. Yung isa para sa helper. Yan. Ayan. So, yung isa para sa helper. Ayan. Ano naman itong floor na to? Wala, ano lang yan. Parang notice lang. Pagkatapos yung mga fill upan to, may mga sign na, may mga sign na lahat. Pag sign na kayo, lahat. Kasama na yung mga requirements. Yung passport mo, photocopy ng passport, photocopy ng old contract, photocopy ng yung kung ID nyo at saka sa employer mo. Yun lang. Tapos isubmit mo na doon sa immigration. Oo. Anong number ba yun? Pag nakumpleto na doon sa window 5. Pag nakumpleto na lahat ng requirements, ibigay na to sa immigration lahat. Tapos sasabihin ng immigration na go home and wait for our letter. Katanggap ka ng sulat after 1 week. Katanggap ka ng sulat after 1 week, tapos sabihin na babayaran. Ngayon, pag binayaran na yung visa na 230, pwedeng magbayad sa 7-Eleven. No? Bilisan natin. Meron namang QR code. Ayan. I-ano lang nila doon, itatapat lang, i-ano lang nila doon. I-scan lang. Yan. After niyo magbayad, maghintay ka na naman ng 2 days. Katanggap ka na naman ng demand letter. Ngayon, ang laman ng demand letter, ay kailangan meron ka palang email na active. Kasi doon nila isi-send yung ano mo, yung visa mo. Tapos, nakalagay dito yung website, nakalagay dito website ng immigration. I-visit mo yung website nila doon, tapos ayan, basta nakalagay na yan dyan, hindi ko na kailangan explain kasi matatalino naman tayo. Basta dito, itong vlog na to para lang dito sa days ng sa Hong Kong. Tapos basta nakalagay na lang dyan. Pagkatapos niyan, lang yung visa, anong tawag nun? Ipaprint. Ipaprint na lang. Pag nasend na sa email. Oo. Ganun lang kadali. See? Ganun lang kadali. Pagkatapos nun, pag na-print na lahat ito, dalhin mo lahat yung, anong tawag nito? Yung mga papel sa consul. Oo, dalhin mo na lahat yung visa at saka yung kopya, yung contract, ipa-verify. Kasama na yung visa na pinaprint. Dalhin na sa Philippine Consulate, tapos ipa-verify. Ngayon, pag nasa consulate na, for verification, magbabayad ka ng uwa. Basta yun lang. Ganun lang kadali. Tapos isang waiting ka lang, hindi na kailangan mag-antay ng kasi ito na yung bago ngayon eh.
Hindi kagaya noon, mag-antay ka pa ng 1 week. Kasi Oo. high-tech na ngayon. Oo, pero bago ka pumunta pa lang consulate, dahil magpa-appointment. Sa consulate magpa-appointment. Oo. Pero doon sa immigration, hindi na. Hindi na, basta iano mo lang, ihatid mo lang to doon, tapos papadalan ka ng letter. O ganun lang, hindi ka na pabalik-balik sa immigration. Sa consulate, bago ka pumunta doon, magpa-appointment mo na kung anong pitsa ka, pupunta doon para hindi magsisikan eh. Sinasadya nila yun eh, para hindi madaming tao doon. Tapos, pagka nagpa-appointment ka doon, antayin mo na lang yung yung tawag. Tapos, yun, verification na, ma-verify na yung mo, contract mo. That's it. Napakasimple lang. Nakakatipid si amo. Pero mo kung magpa-agency sila, ang mahal, 2,000 plus. O kung tayo ang ang magagastos lang mga 600 lang. O wala pang 600 talaga. So, thank you for watching. Sana makatulong po yung kunting vlog na bihira lang kami mag-upload sa YouTube. Ganon lang kadali po sa mga sa mga baguhan na sa mga baguhan dito sa na same employer pag nag-renew ng new visa. Ganon lang po. Thank you for watching. Thank you, Dai.